OG Diaz tahasang inamin ang hindi pagboto kina Willie Revillame at Philip Salvador. Hindi ikinila ng kilalang talent manager at showbiz insider na si OG Diaz na hindi niya ibinoto ang dalawang personalidad sa industriya na tumakbo sa nakaraang halalan, sina Willie Revillame at Philip Salvador. Sa isang panayam sa online show na Facts First Tonight with Christian Esguerra, ibinahagi ni OG ang kanyang saloobin kaugnay sa nagdaang 2025 midterm elections at ang mga naging batayan niya sa pagpili ng mga kandidatong sinuportahan. Ayon kay OG, naging bukas siya sa kanyang mga taga-subaybay sa social media tungkol sa kung sino ang sa tingin niya ay karapat-dapat maluklok sa posisyon, gayon din kung sino ang nararapat iwasan. Hindi umano niya ikinubli ang kanyang paninindigan at siniguro niyang maging mapanuri ang publiko sa kanilang mga ibobotong lider. Sa naturang panayam, diretsong tinanong ni Christian Esguerra si OG kung kabilang ba sa kanyang mga binoto sina Willie Revillame at Philip Salvador na kapwa tumakbo bilang senador. Walang pag-aalinlangang sinabi ni OG na hindi niya sinuportahan ang dalawang ito, lalong-lalo na si Willie, kung saan inamin niyang may hindi sila magandang pinagsamahan sa nakaraan. Ikinwento ni OG na nagkaroon sila ng alitan ni Willie sa isang insidente na tumatak sa kanyang alaala. Aniya, tinulungan siya ni Willie noong panahong siya ay dumaranas ng matinding pagsubok. Subalit nauwi ito sa hindi magandang pagtatapos. Ayon pa sa kanya, may pagkakataong tila pinaratangan at sinumbatan siya ni Willie matapos niyang itama ito sa isang maling gawain. Hindi na idinetalye ni OG ang buong pangyayari, ngunit malinaw sa kanyang mga pahayag na naging dahilan ito upang hindi niya maisipang iboto ang TV host. May mga hindi kasi magandang karanasan, ani OG. Kung tinulungan ka, pero isusumbat din naman pala sa'yo balang araw, para saan pa? Hindi naman porket may utang na loob ka. Palalampasin mo na ang hindi magandang asal. Samantala, hindi na masyadong pinahaba ni OG ang kanyang paliwanag kay Philip Salvador. Ayon sa kanya, batid na raw ng marami ang mga isyo na kinahaharap ng aktor sa publiko, at base roon, ay hindi niya nakita ang pagiging kwalipikado nito para sa isang pambansang posisyon. Sa kabila nito, nilinaw ni OG na hindi personal ang kanyang desisyon at ito ay nakabatay sa kanyang paniniwalang dapat maging responsable ang bawat botante sa pagpili ng mga mamumuno sa bansa. Aniya, bilang isang taong may plataporma at boses sa social media, nararamdaman niyang may obligasyon siyang ipaalam sa kanyang audience ang kanyang saloobin. Dagdag pa niya, hindi naman ako nagsasabi kung sino lang ang dapat iboto, kundi mas mahalaga, sinasabi ko rin kung sino ang dapat pag-isipan munang mabuti bago iboto. Sa huli, responsibilidad pa rin ng bawat isa na pag-aralan ang kanilang desisyon. Ang nasabing panayam ay umani ng samot-saring reaksyon mula sa netizens. May ilan na pumuri sa pagiging totoo ni OG sa kanyang paninindigan, habang may ilan ding nagtanong kung nararapat ba talagang maghayag ng politikal na pananaw ang mga kilalang personalidad. Gayunpaman, para kay OG, ang pagiging totoo sa kanyang sarili at sa kanyang paniniwala ang mas mahalaga.